and His resurrection through Jesus Christ, hindi ba tayo mag-uuwas? Rejoice in the Lord always. Journey Church Makati, let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your overwhelming love, Panginoon. And that you have sent your only Son, Jesus Christ, to die on the cross for our sins. Lord Jesus, we praise you because, Lord, you have overcome death. Grave could not hold you, Panginoon. You have conquered death and you arose. Because you live, we can fully rejoice always. Holy Spirit, take control of this service, Lord. And may our worship be a sweet aroma for you today. In Jesus' name we pray. Amen. Good afternoon, Journey Church Makati! Hallelujah! Sige mo, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay! Hallelujah! Let us have a shout of victory! Hallelujah! Sino dito masakit ang katawan? Amen! Sino po dito ang pagod? Amen! Let us rejoice and be glad dahil ang araw po na ito ay araw ng pagnanambahan natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen! Amen! Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang Lord. Come on, let us have a shout of victory! Woo! Hallelujah! One, two, three, and... Sabay-sabay po tayo. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw. Let me hear your voices, church. Araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw. Pinsan pa, araw-araw. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw. Come on, church! Araw-araw, hindi iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man? Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, come on, church! Oh, 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 oh. Hindi pwede, kailangan sasayaw sila eh. Isa pa, ano man? Ano mang maging panahon, ano mang kailangan po sasayaw po tayong lahat para sa ating Panginoon. Maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, come on! Oh, 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 oh. Araw-araw! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw sasama, araw-araw di iiwan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Ano man? Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupunta. Sabay-sabay! Ikaw at ikaw
ikaw pa rin. Whoa, oh, whoa, oh, oh. Come on, whoa, yung mga youth. Whoa, oh, oh, whoa, oh. Hey, hey, whoa, oh, oh, whoa, oh. Whoa, oh. Wala kang katulad, wala kang katulad. Repeat after me, church. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Let me hear your voices. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, wala kang katulad. Hallelujah! 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 Sambay, sambay, sambay ka Yahweh. Come on, church! Hallelujah! Sambay, sambay, sambay si Yahweh. Sambay, sambay, sambay si Yahweh. Sambay, sambay, sambay si Yahweh. Sabay, sabay! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Hallelujah! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw ba? Na 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 minsan pa na 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 ikaw at ikaw pa rin. Palakpakan natin ang Lord! Hey! Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Ang puso ko'y sumisigla pagkat sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan, mahapit, ang awit ko'y iyong dinggin. Langit! Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla pagkat sa'yo'y sumasamba. Hey! Praise the Lord!
Palakpakan po natin ang ating Panginoon! Church, let's prepare our hearts and our minds as we give worship to our God. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge, strength, and every breath, and all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, rise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, and every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, rise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy
Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. And we declare your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Let's declare this, church. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Oh, your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. The Holy Spirit, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind.
is peace within your presence. I speak Jesus. His name shall cause darkness to flee. Demons tremble at the name of Jesus. Broken hearts are mended. Prodigals return. The sick will get well. Risen of nations will be restored. And the shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. Oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Yes, it is. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Come, Holy Spirit, your name. Your name is power. Your name is healing. Oh, your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Minsan pa, awitin po natin. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You are worthy, Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. We give you back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Tatayo lang po tayo mga kapatid. Pwede bang lahat tayo ay umikot ngayon? Hanap po kayo ng tig sa 10 tao tapos kamayan nyo. Kamayan nyo po, ngitian nyo, sabi nyo, Happy Sunday everyone. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
God will bless you this afternoon. Mag-declare kayo, sabihin nyo, mararanasan mo ang Diyos ngayon. Papasayahin ka ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Habang nakatayo tayo po ay mananalangin. Taas niyo po yung mga kamay nyo. We will pray. Lord, salamat. Habang nakataas yung kamay namin, Lord, we are declaring that your presence, Lord, will overflow in this place. We pray, God, for more of you and less of us. Bigyan nyo ng kapahingahan ng mga pagod. Ang mga malungkot, Lord, bigyan nyo ng kagalakan sa puso. At Panginoon, dalangin ko na gamitin nyo ang inyong mensahe, not just to inspire us, but to transform our lives. We pray, Holy Spirit, that you guide us, that you ignite the fire that is in our hearts, the indwelling Spirit. I pray, God, for you to infill us. In Jesus' name we pray. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. All about joy. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo, mukha po bang masaya sa nangyari kahapon? Nako, 90%. Sino po ang mga kasama natin kahapon sa Family Day? Sumigaw ng, hey! Sigaw tayo, woo! Amen. All about joy. We will talk about joy. This will be our last installment of our series, The Fullness, or Jesus Way, Living in Fullness of Joy. Yung katabi nyo, tingnan nyo nga, mukha bang masaya? Mukha bang naging masaya na? Generally, hindi na ba siya malungkutin? Nagkaroon na ba ng kabuluhan ng kanyang buhay nung tinanggap niya ang Panginoon? Amen. So ito pong pag-uusapan natin, this text is what? Foundational commands. Alam nyo, halos lahat po ng utos ay mahirap. Tama po? Sino po sa inyo daling-dali sa utos ng Bible? Mag-ika po. Daling-dali kayo dun. Magbigay. Daling-dali. Napakadali sa inyo yon. Wala po. Sino po ang aamen? Medyo mahirap yan. Sino po sa inyo? Say yes. Wow, may 4 na nahirapan. So, congratulations sa mga kahit anong tanong ayaw sumagot ha. But anyway, meron tayong pag-uusapan ngayon at ito po ay mukhang imposible, no? Mukhang imposibleng command. Alam nyo, pag may mga nabasa po kayong kung paano tinatranslate to ng mga pastor, ang tawag nga po nila rito is impossible command. Kasi nga, it is beyond our ability to obey in flesh. Rejoice evermore. Sa iba pong version, be joyful always. Sabi nyo nga po, be joyful always. Question, madali po bang maging masaya kung meron po kayong problema? Sino po magsasabi na hihirapan kayong ngumiti kapag malungkot kayo? Sino po magsasabi dito at aamin kayo, ang hirap-hirap maging masaya pag wala kayong pera? Sino po sa inyo, aamin kayo, kapag po may hindi kayo kaunawaan, bagabag na bagabag yung kalooban nyo? Say yes. So, hindi po talaga madali, no? Pero, ito po ay pundasyon. Ito po ay turo ni Pablo sa mga bago pa lamang pong mga mananampalataya nung panahon nila. Basahin po natin ang Tagalog para pumasok sa puso natin. Sabi dyan, sabayan niyo po ako, maggalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. Ay, wala. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikiisa kay Kristo Jesus. Sino ba ang sinulatan nito? Instruction po ito sa mga bago pa lamang pong mananampalataya sa journey nila kasama si Jesus nung panahon po nila. Alam niyo po kasi dumaan sila sa napakarami pong persecutions at napakarami pong pressures. Alam niyo, tayo po ngayon, minsan tayo hirap na hirap sa pinagdadaanan natin. Dinaanan din po yan ng mga una pang mga, ang ganda ng mic natin ngayon ha.
Congratulations naman. Sana laging ganyan. Ang ganda. Talagang kitang-kita yung pagkamalat ko. Anyway, meron pong mga persecution silang pinagdaanan and sana makita natin yung sarili natin dito. Dumaan sila, ano ba tong mga persecutions na to kung bakit binanggit to ni Pablo? Unang-una yung social rejection. Sabi nyo nga, social rejection. Mag-aaral po tayo, wala pong matutulog. Iniiwan nila yung mga dati nilang Diyos-Diyosan, mga traditional beliefs nila, at sumusunod sila kay Kristo. Sino sa inyo na-experience nyo yun? Iniwan kayo ng mga kaibigan nyo, iniwan kayo ng ibang tao kasi nagbago yung isip nyo at sumunod kayo sa Panginoong Jesus. Meron ba ritong nakaranas ng ganon? No, mga family gathering ninyo, binubuli na kayo. No ba yan? Church na lang. Puro church na lang. Nakaranas po ba kayo ng ganyan? Nako, talaga pong dadaanan nyo yan dahil maging sila ganon. Pangalawa, economic and civic pressure. It affects business relationship, participation in festivals, or just standing in society. Tita Nancy, noon pong panahon nila, kung may negosyo kayo, susuportahan po yan ng mga kapareho nyo na sumasamba sa paganism. Alam niyo yung mga sumasamba po dyan, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi nila kinikilala si Jesus as Savior. Meron silang iba nilang paniniwala at meron silang mga practice na hindi talaga maganda at talagang kalunos-lunos. So, yun yung sinasamba nila, dun sila naniniwala. Ngayon, kapag hindi ka na po nila kasama, yung business mo hindi na nila susuportahan. Nung panahon na yun, napakadae po nila. So talagang may malaking part sa'yo na mawawala. Ano pa? Meron po silang violence and intimidation. Meron pong isang bahay nung panahon nila, ang bahay po ni Jason, sa Acts, mababasa nyo yan, ginagamit siya para po ng mga dadaluhan ng mga mananampalataya. At pinatira niya po dun si Paul, kinukup-kup niya. Alam nyo, inattack po yun ng mga hindi naniniwala kay Jesus. May violence, no? May intimidation. Kaya po tayo, mga kapatid, kayo, may mga ini-invite kayo, tapos ayaw umaten, nasasaktan kayo. Ayan po ang pinakamasarap na rejection. Tignan niyo yung katabi mo. Sabihin niyo, pinakamasarap na rejection. Kasi nung panahon nila, si Pablo po ay binubugbog hanggang halos mamatay, yung po yung description sa Bible. Halos mamatay po siya at ang gagawin ng mga tao, bubuhatin at ihahagis sa kabilang gate. Kapag nandun na siya, matutulog lang siya onte, pagkagising niya, magpipreach na ulit siya. Ganon katindi. Yung rejection, yung persecutions, yung mga pinagdadaanan ng mga mananampalataya. Ngayon, alam niyo, mga pinagdadaanan lang po natin ngayon. Nire-reject ka, habang nagpipreach ka, may nagdadaldalan. Habang nagpipreach ka, nasa maliit kang Bible study, may natutulog. Yun yung mga rejections natin ngayon eh. Habang may nagpipreach ka, may kumakain. Pinakamasarap na rejection. Nauunawaan niyo po ako? Kaya tayo, wag balat sibuyas. Or di kaya naman, yung Bible study leader mo, nangaral, piling mo, pinapatamaan ka. Hindi mo ba ituturing niyo na boses ng Diyos na gusto kang itama talaga? Kinakalaban mo siya. Feeling mo kalaban mo yung Bible study leader mo. Hindi ka ba naniniwala na baka ginamit na ng Diyos talaga yon para marinig mo't magbago ka? Amen? Alam niyo, ugali po natin yan. Kapag may nangangaral, hindi mo iniisip na pinipersonal ka. Iniisip mo, Lord, baka pinahintilutan yung marinig ko yung kasi may gusto kayong baguhin sa puso ko. Amen? Ang pinapabago lang naman sa'yo, yung pagiging kuripot mo. Hirap na hirap kang i-give up. Give up mo na, yun lang naman eh. Tignan nyo ng matalim yung katabi nyo. Huwag nyo na sabihin ikaw yun. Matalim na tingin na lang, pwede na yun. Currently, nangyayari po ito sa sitwasyon natin. Nangyayari po itong mga
persecutions na to? Ano po ba yung mga modern? Ano ba yan? Ano ba yung mga pinagdaanan nila? Bakit ba sinabi ni Paul na be joyful always? No? May mga new believers, makinig po kayo maigi. Kung kailan nagkakaroon na ng init sa Diyos, doon inaatake ng maraming problema. Kung kailan lumalapit na siya sa Panginoon, nagbubukas na ng Biblia, nag-church na, doon dumarating yung mga problema. Bakit naman dati, tuwing pupunta ka doon sa lugar na yon, napakadali. Ba't nung nakilala mo si Lord, nagkaroon lagi ng traffic. Nagkaroon ng bagyo, uminit yung araw. May nasagasaan, may pusang nangagat. At talaga naman, lahat ginagawa ng demonyo para di ka makarating doon. Kung kailan naman, bakit naman noon pag alas 12 ng tanghali, gising na gising ka, ang lakas-lakas mo, kung kailan naman naging born again ka, yung alas 12 ng tanghali na oras ng pagsisimba, doon ka antok na antok, pagod na pagod, at sobrang busy. Naku, pag-aralan nyo yan, kapatid. May tinatrabaho ka ng kaaway, baka hinihila ka niya para hindi ka makapunta, makalapit sa Panginoon. Kaya congratulations, nandito kayong lahat. Ibig sabihin, pinagtagumpayan nyo. Amen? Congrats nyo nga yung isa't isa. Congrats nyo! Lalo kung hindi kayo mga taga-Makati, alam nyo, ang dahil rito, hindi naman talaga dito lang sa area eh. Malalayo. Malalayo. No, meron pa tayong taga-Bulacan, sila brother Kurt, na tignan nyo, nire-reward ng Diyos. Pupunta daw ng London yan. London ba? Ay, Hong Kong pala. At least ibang bansa, overseas. Diba? Ibig ko lang sabihin, ginagawa ko lang light, pero pag-isipan natin, kapatid, baka tinatrabaho tayo. Huwag ka pumayag. 3 tao, sabi mo, huwag kang pumayag. No, yung mga new believers, nagkakaroon sila ng hassle. Mga kapatid, be wise. Baka kala mo, simpleng hassle lang yan, mga problema, conflict of schedule, emotional disturbances, pero mga paraan ng kaaway yan para pigilin ka. Because John 10 verse 10, the enemy is here to kill, steal, and destroy. Trabaho ng demonyo yan, maniwala kayo sa akin. Ang trabaho ng diablo, maglalagay siya ng mga hindrances. Maglalagay siya ng mga obstacle para ikaw hindi ka makalapit kay Jesus. Hindi ka makapunta dun sa paanan ng Panginoon. Maglalagay siya. At sana, kapatid, kung nakikita mo yung mga obstacle na yon, lampasan mo. Pwede ba buong puso, kung may katabi ka, sabihin mo, lampasan mo. Amen? Tignan nyo po sabi sa 2 Corinthians 4 verse 4, gusto ko po sumabay kayo sa pagbasa. Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. No, tingin po kayo, alam nyo po ba na isa sa trabaho ng kaaway is iba-blindfold niya yung mata ng mga unbelievers para hindi niya makita ang Panginoon. Pansin nyo, nung tayo, hindi pa natin kilala ang Diyos, hindi pa tayo nagkakaroon ng personal na relasyon sa Kanya, kapag po may nangangaral, parang hindi mo naiintindihan. Minsan, nilalait mo pa. Alam nyo, nalulungkot ako sa isang pastor dito po sa malaking church. Nilalait yung preaching niya. Sino mga malalait nun sa tingin nyo, mga naniniwala sa Panginoon? Hindi. Kasi nga blindfold ng kaaway yung mata natin para hindi mo makita kung ano yung tinuturo ng Panginoon. No, tignan mo yung katabi mo, sabi mo, magpasalamat ka sa Diyos, tinanggal niya yung blindfold sa mata mo. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang Diyos? Come on. Kaya po ang ginawa ni Pablo, no, inaalalayan niya na nasa background po tayo, nasa context tayo ngayon. Inaalalayan niya ito pong mga bagong believer, mga bagong mananampalataya, para po sila ay magtiwala kay Holy Spirit
at buong pusong magpalawak ng pananampalataya. Sabi niya, be joyful always. Yung salitang be joyful always, hindi siya isang simpleng kataga. Meron siyang malalim na pinanggagalingan. No, alam ni Pablo na itong mga mananampalataya na to ay malulungkot, masasaktan, magsasakripisyo, pero sa kabila nun, pwedeng maging masaya kasi kasama nila ang banal na spirito. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Come on! God wants us to be joyful always. No, isa po yan sa totoong bagay. Gusto ng Diyos na maging lagi kang joyful. No, pwede bang hawakan mo yung puso mo ngayon? Sabi mo, God wants me to be joyful always. Kaya ako po, alam nyo, pag may mga kwento ng kwento na laging lumalabas sa bibig, ang puro kalungkutan, hindi ko po alam kung naranasan nyo sa akin yun, ini-stop ko po. Huwag po kayo masasaktan ha. Ini-stop ko po. Alam nyo po kung bakit? Hindi kalooban ng Diyos na yung lagi mong sinasabi, laging makakapagpalungkot sa'yo at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Yung paminsan-minsan at hindi mo talaga kaya, hirap ka na open mo, okay yun. Kasi counseling yun. Pero yung buong buhay mo, wala ka ng ibang kwento kundi kalungkutan kasi may mga ganon. Hindi po ganun ang kalooban ng Diyos. Kapatid, magbago tayo ng puso. Na tuwing tatabi ka, kung 10 taon ka ng Kristiyano, kapatid, sa 10 taon na yun, wala kang nakwento talagang maganda, talagang uupo ka. Alam mo yung blood sugar ko ngayon, 300. Alam mo, sinaktan ako ni ganito. Wala bang magandang ginawa sa'yo ang Diyos? Ano sabi sa Bible? From the abundance of the heart, ibig sabihin na laging nasa puso mo, kalungkutan, baka may mali sa'yo. Again, hindi ko po sinasabi to kung ikaw nasa talagang gitna ka ng laban, wag mo sasarilihin yan. Nasa gitna ka ng problema, wag mo sasalihin, kailangan mo talaga. Pero kung every areas, every phase of your life, yun na yun, pag sinabi pangalan mo, ay, kilala mo ba si Sister Nancy? Oo. Yung maraming problema palagi. Gusto nyo, ganun kayo kilala ng tao? Kasi kapatid, huwag kayong masasaktan. Sa totoo lang, may mga ganun. Ngayon, hindi dito natatapos. Kung tayo yon, magbagong buhay. Magbagong puso, magbagong isip, magbagong salita. Amen. Whatever is true, whatever is right, whatever is noble, whatever is right, think about such thing. Yun ang sabi sa Bible. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Come on. Gusto ng Diyos, we rejoice. Sa likod, sabihan niyo po sila, kapatid, rejoice. Not to mention, ang mga taong masasaya daw, ang bilis gumaling sa sakit. Tama, mali. Ang mga may lagnat na tawa ng tawa, mamaya, 37 na lang ang temperature. Pero yung isip ng isip, 48 temperature. Ay, kumukulong tubig. But anyway, why rejoice? Bakit ba tayo dapat mag-rejoice? Madaanan lang po natin. Because the kingdom of God is within you. Pwede bang hawakan mo puso mo? Sabi mo, the kingdom of God is within me. Pwede nyo po bang sabihin, Emmanuel? Malakas, Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with you. God is with you. Ang Diyos nasa iyo. Sige po, babaan nyo na. Ayan. Mga kapatid, kahapon, magkakasama tayo. Nagkaroon tayo ng retreat. Nako, pinapanood ko po kayo. Ang saya-saya nyo. Ang saya-saya natin. Naglalaro, nagsiswimming. Alam nyo, glory to God. The best, so far, it's the best outdoor of Journey Church Makati. Talaga naman, sinamahan tayo ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Praise the Lord. Marami tayong mga nakita na talagang finally, they decided to follow Jesus. Ang water baptism, daanan ko lang na mabilis ha, it is a declaration of faith. Declaration. You are declaring to the world that you
belong to Jesus. Yun ang water baptism. Binabanggit mo, pinapakita mo sa mundo, my life belongs to Jesus. No, hindi po ibig kasi may iba, ay hindi pa muna kasi kalahating Katolik, kalahating ano pa ako. Hindi pa mo. Hindi ganoon. Ang water baptism, dinedeclare mo sa mundo. Pinapakita mo, pinoprophesy mo, I belong to Jesus. Jesus is my Savior. Yun po ang ibig sabihin nun. Amen? Kaya congratulations. Congrats nyo nga kung katabi nyo yung mga nagpa-water baptize. Amen. Praise God. So, medyo naramdaman nyo po ba? May usapan kasi kami ni Pastor, gawin yung mga 20 seconds pag medyo ano yan Kapag medyo mabait, mabilis lang, 1 segundo lang yan. Pero pag medyo ano yan, gagawin natin mga 30 minutes. Gano'n. Hindi, joke lang. Nagbibiro lang po. But anyway, pag-uusapan, the kingdom of God is, tignan nyo kahapon, ang kasama natin, tayo-tayo lang, mga tao, ang saya-saya na natin. Paano pa kung maunawaan ng kaloob-looban ng puso mo na ang lagi mong kasama ang Panginoon? Hindi ka ba dapat maging masaya? Amen? Kaya outright lie Isang malaking kasinungalingan pag sinasabi mong mag-isa ka lang. Pansinin nyo, kailan nyo nararamdaman that you are alone? Kapag broken-hearted kayo ng tao. Kapag iniwang kayo ng taong pinapahalagahan nyo. Kapag niloko kayo ng taong mahal nyo, feeling nyo hindi kayo maganda, feeling nyo mag-isa lang kayo. Nakakaatake ang kaaway kapag durug-durug ka. Doon siya nakakapanloko sa'yo. Pero kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, hindi totoong mag-isa kayo. Kasama nyo ang Diyos. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Pwede ba tayong sumigaw ng Hallelujah! God is with us! Favorite ko talaga kayo. The best so far, church. Amen. No. Pero totoo yun. Kasama natin ang Diyos. Amen. Tandaan nyo, kahit gaano tayo kagaling, kahit gaano karami ang pera natin, pero kung kahapon di tayo sinamahan ng Diyos, hindi tayo ganun kasaya. Pansin nyo, meron tayong mga wina-water baptize, mga tao nag-iiyakan. Bakit? Nararamdaman yung presensya ng Diyos. Sa lahat ng panahon ng buhay natin, sa lahat ng dako, nasa bundok ka man, nasa syudad ka man, nasa opisina ka man, nasa kwarto ka man, nasa jeep ka man, kasama mo ang Diyos. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Dapat maglagay sa isip nyo yan. Alam nyo kung didibdibin nyo to, nanamnamin nyo to, at aakapin nyo ng buong puso, habang buhay kayong magtatagumpay sa buhay. Marami kayong problema, pero hindi kayo kahit kailan papabagsakin yan. Kasi alam niyong may tutulong sa inyong Diyos. Amen! Pangalawa, because we receive salvation, ang bilis lang ng buhay. Alam niyo po ba, ang bilis-bilis lang ng buhay? Imagine mo, parang kahapon, 3 years old ka lang, ngayon, ano ka na? Ayoko na magsalita, baka maano pa kayo. Pero ang bilis, di ba? Ngayon, ito yung gusto kong sabihin sa'yo, sa mabilis nating buhay, may naghihintay sa ating panghabang buhay na buhay. And that is salvation. By the way, ang salvation, ito sa totoo lang naman, ang salvation ay para po sa mga tao na merong magsisave sa kanila at ang magsisave si Jesus Christ. Kaya mahalaga, tinatanggap, pinapapasok, nagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos ang tao. Amen. Para tayo magkaroon ng salvation. Meron po, totoo po, na meron panghabang buhay na may langit. At sa langit daw, walang pangit. Praise God. Kaya sabi mo sa katabi mo, bagay ka dun. Come on. Merong salvation. Sa langit, alam nyo, wala na tayong ibang gagawin doon kundi magpuri sa Diyos. Sambahin ng Diyos. Kaya pag naririto tayo, meron tayong church, may gawain tayo. Alam nyo, eto yan huwag kayong masasaktan, sasabihin ko sa inyo. Kapag may gawain na para sa Panginoon at nalulungkot, naboboring ka, hindi ka masaya, at yun talaga yung lagi mong ugali, may problema sa'yo. Pag nasa labas ka, hindi mo inaatupag ang pag-aaral ng Bible, may problema po. Kailangan po natin ang Diyos. Amen. Kailangan natin ang Diyos.
No, paano ko po ba sasabihin to na sa dai po ng nakilala natin na ipanalangin? Ang tao lumalapit lang sa Diyos pag durug-durog, pag nakaluhod na. Kapatid, kung nakatayo ka ngayon, maayos pamilya mo, hindi bumabagsak ang negosyo mo, makipag-ayos ka na sa Diyos. Amen. Hindi maayos ang pamilya mo. Salamat dahil ipagpasalamat mo sa Panginoon yan. Amen. Lalo mga youth lumalapit lang sa Diyos pag bumagsak ng board exam. Pag hindi nakapasa, kapag iniwan ng boyfriend or ng girlfriend, ayan, ang dai na born again dyan. Pero kapag maayos ang sitwasyon, malakas, masaya, hindi kinikilala ang Diyos. Bakit? Kapatid, meron o wala, magpuri ka sa Diyos. Amen. At lalo na, ibigay mo yung buhay mo kapag nasa pinakamagandang panahon ka ng buhay mo. Yung malakas ka, dyan ka mag-serve. Amen! No, parang saging yan na napakasarap. Di ba? Ang sarap kainin pag fresh na fresh. Pag medyo ano na siya, yun na yun. Ganon ang paglilingkod sa Panginoon. Give your best to the Lord. Ayaw nyo? Amen. Ano pa? Why we rejoice? Because we experience the grace of God. Sino sa inyo na-experience nyo grace ni Lord? Ano grace ni Lord? Sa susunod, pag-uusapan po natin yan. Pero ang grace ni Lord, yung babagsak ka na at hindi mo na alam mangyayari sa'yo, pero nakatayo ka, nakapagpatuloy ka, grace ni Lord yun. Marami kang kasalanan, pero pinatawad ka at wala ka naman binayaran, grace ni Lord yun. Amen? Pupunta ka sa impyerno dahil makasalanan ka, sabi yan ng Bible. Pero dahil sa grasya ng Diyos, ang gagawin mo, hihingi ka ng tawad, magpapalinis ka, iaalay mo buhay mo sa Kanya. Ang gagawin niya sa'yo, lilinisin ka at dadaling ka sa buhay na walang hanggan. That is the grace of God. Amen? Lahat tayo, natanggap natin yon, kaya dapat maging masaya tayo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Come on! Ngayon, let's make it practical. Practical application, be joyful always. Generally speaking, tatanungin ko kayo, and I want you to cooperate. Kung susumahin, ang buhay niyo po ba ay full of joy? Masaya ba? Na-enjoy niyo ba? Talagang kung lahat tayo haharap at lalapit sa Panginoon at tatanungin tayo, kapatid, nag-enjoy ka? Or tanungin ka ng Diyos, anak, kamusta buhay mo? Nasulit mo ba? Ang sasagot mo ba sa Lord, Lord, salamat, sulit ko ang buhay. Kasi ganito na, tingin kayo sa akin huwag kayong mawawala. Magiging haggard tayo doon, dito na lang. Ayan. Isa lang yung buhay mo at buhay ko. Tama? Isa lang ang buhay natin. Lahat tayo may 24 hours na araw-araw na oras. Lahat tayo umiinom ng tubig. Tama? Lahat tayo kumakain ng kanin. Lahat tayo, isa lang ang hangin na nilalanghap. Meron ba sa inyong dito? Lumalanggap ng hangin na kakaiba? Sana wala. Pero ibig ko sabihin, pare-parehong may buhay, lahat kayo naman ngayon, pare-pareho ang upuan, wala namang may foam na upuan dito. Pero iba-iba estado ng puso. Merong masaya, merong malungkot, at merong magsasabi sa Lord, Lord, thank you for the life. I'm living the life. Thank you, Lord. I have problems, but my life is not perfect, but I enjoy it. May ganon. Pero meron, Lord, bakit niyo pa ako binuhay? Pag nagka-cancer naman, Lord, pagalingin niyo ako. Hindi nang hingi kong kani-kaninong tulong. Nauunawaan niyo yung sinasabi ko, kanya-kanyang buhay pero iba-iba ng puso tsaka isip. Alam niyo, minsan yung estado ng buhay natin, yung quality, hindi nakadepende sa kung anong meron tayo. Nakadepende kung gaano tayo mag-isip. Pwede nyo akong kontrahin ng maraming beses dyan, pero magkita tayo sa finals kung mali ang sinasabi ko. Maraming tao, simpleng-simple, pero napakasaya. Simpleng-simple, napakasaya. Pambira ang ulam nila, galunggong, munggo, pero parang sila pinakamasayang tao sa mundo. Yung iba naman, nagsasamyupsal na, ang daipang reklamo. Ano ba yan? Yung pork naman dito, ganyan-ganyan. Ano ba yan? Kimchi, ang anghang. Tanggalin mo yung anghang. Ano ba yan? Ang asim. Ano meron sa'yo?
Naunawaan niyo po yung sinasabi ko? Nasa church kayo ngayon. Ano ba yan? Ang ginaw naman. Di ba pag December, ganun, ang ginaw naman dito. Walang umuupo rito. Pag summer naman, ito naman yung puno. Pansinin niyo tao ganun. Ano ba yan? Ginaw. Reklamo na reklamo pag maginaw. Pag mainit, ang init naman. Saan ka ba lulugar? Nasa quality ng pag-iisip ang quality ng buhay. Amen? Pasukin natin yung estado na yan. Pasukin natin yung mundo na yan. Kasi we will focus on be joyful. All about joy. Number 1, pwede bang isigaw nyo po yan? Sabihan nyo po ako, point number 1, have a good relationship with Jesus. Hindi po ako dito pwedeng magkamali. Maraming tao, all their lives, malungkot sila kasi wala si Jesus. Only Jesus can satisfy the deepest need of our hearts. Lahat ng tao dumadating sa point na meron po tayong emptiness. Yung emptiness ng puso, kahit saan kang resort magpunta, kahit anong sarap ng pagkain mo, kahit anong ganda ng higaan mo, kahit gaano kaganda yung bahay mo, yung misis mo, yung mister mo, yung mga anak mo, yung emptiness na yun hindi niya kayang buuin. Why? Only Jesus, only God can fill that empty space in our hearts. Amen. Kaya tignan niyo po yung katabi niyo. Sabihin niyo, you are blessed because Jesus is in your heart. Sabihin niyo na kawawa siya, kanina mo pa siya hindi pinapansin. Kasi pag wala ang presensya ng Diyos, doon na pumapasok ang napakaraing hindi magagandang buhay sa atin. Magagandang sitwasyon. Kagaya po si King Saul. Alam nyo, si King Saul, pinasok siya ng masamang espiritu. At ano nangyari kay King Saul? Alam nyo po ang nangyari kay King Saul. Nawala siya sa katinoan niya. Nalungkot siya. No? Yung pinaka-word natin sa panahon ngayon, nagkaroon siya ng depression. Or kung depression mang maituturing yun. Bakit? Kasi wala na yung presensya ng Diyos. Alam nyo, pinakamahirap sa buhay nyo at buhay ko kapag nawala na yung presensya ng Diyos. Kaya tayo dapat nakikipag-ayos sa Panginoon. Amen? Wag na wag tayong makikipagtunggali sa Diyos, hindi tayo mananalo. Wag kang magtatampo ng matagal sa Diyos, hindi ka mananalo. No, wag kang lalayo sa Panginoon, magkakasugat-sugat ka. Tayo nagkaroon ng pagkakamali, pagkukulang. Isang paa pa lang yung lumayo sa Diyos, ibalik mo na. Wag mo nang hintaying maging 100 ang hirap. Mahirap, wala ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya tayo, paulit-ulit kung sasabihin sa inyo, mga kapatid, nandito tayo, mapalad tayo, nararamdaman, nararanasan natin ang presensya ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. By the way, kaya po nangyari yung kay Saul kasi meron siyang persistent disobedience. Talagang hindi niya sinunod, nirespeto, at nawala yung alignment niya sa Panginoon. Huwag mawawala ang alignment natin sa Diyos. Lalo kung kayo ngayon, yung Kristiyano na masigla, alam nyo, we have the tendency to be boastful. Yung pag masigla ka, parang feeling mo, hindi ko na kailangan ng pastor ko. Hindi ko na kailangan ng church. Ngayon lang yan. Para po yung charcoal, pag magkakasama, nag-aapoy. Pag tinanggal mo yan, yung unang mga minuto niyan, maapoy pa rin yan, pero hintayin mo bukas, patay na yan. Pero yung iniwan niya, maapoy pa rin. Ganun po ang relasyon dapat natin. Hindi mo dapat kaya na nalalayo ka sa presensya ng Diyos. Amen? Pwede bang 3 tao, sabi mo, gising, gising, kapatid, gising. Matthew 11:28, Jesus said, "Come to me, all you who are weary and having burden, and I will give you rest." Ito po yung henerasyon na napakaraing pagod. Maraming pagod sa henerasyon natin ngayon. Kahapon lang eh. You translate it physical, super yes.
Emotional? Yes. Kahapon lang. Kasi naaalala ko dati, nung nagsisimula yung church, pag may mga family day, ilan ang puyat? 2. Out of 100, ilan ba Journey Church, Philippines? Out of 800, ilan ang puyat? 10. 2009. Ngayon, ilan ang puyat? Hindi, pastor, tanungin mo, ilan ang 8 hours ang tulog? Ilan ang 8 hours ang tulog? 3. Aba, praise God. Kahanga-hanga. Asa ba yung example ko? Ayan si brother. Talaga naman. Congratulations. Kahanga-hanga. Ganyan dapat nagpipreach, gagayahin nyo. 8 hours of sleep. Si, Daumingse? Ano pa? Si Russell. Kasi lahat ng kasama namin sa kwarto, puyat na puyat, antok na antok. Sabi ko sa kanya, ikaw, kaliit-liit mo, dapat natutulog ka ng maayos. Yung ganyang edad, dapat maayos ang tulog mo. Anong oras ka natulog kagabi? Sabi niya, medyo late na po, pastor. Kala ko mga 3, ganun, 5 na. Sabi ko, oh yan, sinasabi ko sa'yo, late. Anong oras ka natulog? 10 p.m. po. Anong oras ka gumising? 5 p.m. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Sakto. Fully recharged. Dapat gayahin. Amen. Make peace with Jesus. Ibig sabihin, make peace with Jesus. Maraming papagod sa atin, uubos ng energy natin, kaya kailangan natin ng source of everything, and that is Jesus Christ. Si Jesus ang source natin. Amen? Parang lahat tong ilaw na to, alam nyo, tanggalin to sa source, wala na tayong makikita rito. Wala na tayong hangin na malalanghap. Wala na tayong mararamdaman lamig. Ganon din yung buhay mo at buhay ko. Tumanggal ka sa source, mawawalan ka ng buhay. Magdidilim ang lahat-lahat sa'yo. Amen? 3 tao, sabi mo sa kanya, you need Jesus. Now, make peace with God, kapatid. Make peace with God. If you're here for the very first time, accept Him as your personal Lord. Meron ba tayong mga for the very first time? Meron po ba tayo rito that you are here, that you have been invited in this place? Meron. Praise God. Sige, ask mo. Hindi ka namin pagbabayarin. Ayan. You are welcome in our family. I hope that you'll be part of our family. Amen. Praise God. Alam nyo, testimony kahapon ni Vanessa, nakita niya lang tayo sa Google. Pupunta siya sa isang church na malapit dito, nag-lunch. Pag lunch niya, sabi niya, tignan ko nga kung ano mas malaping church. Nakita Journey Church Philippines, umaten, nakaranas ng presensya ng Panginoon at may mga pumansin. Si Kuya Chris lang daw ang pumansin. Congratulations, Kuya Chris. Nagpatuloy na ngayon, worker na natin. Darating ang panahon, magiging pastor dito yan. Kasi nanay niya, pastor. Kuya niya, pastor. Magiging pastor dito yan. Amen? Naalagaan natin. Amen? Nako, mas magaling pa kay Lea Salonga. Pero wag naman sana ligawan ng ligawan. Tapos mga young people, nako, umayos naman, ilalagay sa sarili yung lugar. Amen. So number 2, make peace with yourself and others. 3 tao, sabi mo, make peace with yourself and others. Alam niyo po, si David, sa kabila ng niyang pagkukulang, kasalanan, meron siyang secret. Sabi niyo nga po, secret. Na ginagawa niya, pinapractice niya. Ano yon? Sa kalagitnaan ng gabi, pagsapit ng umaga, hihingi siya ng tawad sa Panginoon at magpapalinis. Basahin natin, Psalm 51 verse 10. Basa. Psalm. And renew a right spirit within me. Kaya Lord, i-check nyo nga po yung heart ko. Baka madumi na. Ano yun? Ano nangyari? Napatid. Si dinosaur yun. Steadfast. Sabi niya, Lord, linisin niyo yung puso ko. Alam niyo si David, ang ganda ng puso. Hindi nagmamalaki sa mo, pagkukulang ko, mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen. Palakpakan nga nanay ng Diyos. And that's one thing that we have to celebrate about the Lord, is full of grace. Amen. No, kahit magkamali ka, magpabalik-balik, paulit-ulit ka sa Diyos. Kasi nga, tinatawag nga siyang stubborn love eh. Matigas ang ulo ng Diyos sa pagmamahal. No, kahit nagkamali ka na nagkamali, mahal ka niya. Yan ang hindi kayang maunawaan ng tao. Na sa kabila ng pagkukulang natin, mahal tayo ng Diyos. Amen!
Pwede ba palakpakan natin ang Diyos? Tignan niyo po ang isang taong nagkamali. Nagkaroon siya ng ibang asawa. Pupukulin siya ng mga tao. Pupukulin siya. Di ba? Ito yung law of Moses. O nangalunya, nangaliwa. Pukulin. Anong ginawa ni Jesus? Umupo, nagsulat. Pagtayo niya, asan na sila? Hindi sinabi kung ano yung nakasulat. Pero anong sabi niya doon sa babaeng nakalunya? Hindi na rin kita pupukulin. Umayos ka na, wag mo nang uulitin yung ginawa mo. Ganun magmahal ang Diyos. Does not keep record of wrongs. Kahapon, ganito ka na. Ngayon, ganito pa rin ha. Hindi ganun. Amen? So, balik tayo. Wag mahiya. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo, wag mahiya. Pero naman sana, kapatid, the grace of God, babalansehin ko naman, the grace of God is not cheap. The grace of God changes human heart. Ang grace ni Lord, babaguhin ka, tutulungan ka, papatatagin ka. Yung dating naninigarilyo ka, pag na-meet mo si Jesus, na-encounter mo siya, yung puso mo aayawan yan unti-unti. Lasinggero ka. Yung alak, pag nakikita mo, demonyo, makakakita ka na ng mga sungay-sungay dyan. At kung ano pa mang kasalanan, the grace of God will help us. Amen? Ano pa? Eto po, no? Make peace with yourself and others. Alam nyo, ganito po yan. Maraming tao, hindi nila mapatawad yung sarili nila. Do you agree? Church? Philippians 3 verse 13. Basa. Sikreto naman yan. Kanina, sikreto ni David. Ito po, sikreto naman ni Paul. Sabi niya, alam nyo, isang practice ko na ginagawa ko, kinakalimutan ko na nakaraan. Meron akong mga awards na nakaraan, hindi ko yung pinapasok sa utak ko at lalaki ng todo-todo at pangahawakan ko, hindi ako ganun. Pati failures, nagkamali ako sa nakaraan, hindi ako magpapayakap sa kanya para hindi ako makalakad. I forget what is behind. Tapos na. Kapatid, may mga bagay na tapos na, wag nyo nang i-internalize. Maraming tao kasi, they keep on internalizing bad things, bad decisions. Do you have bad decisions this year? January, you failed. February, may nagawa kang mistakes. March, may mga mali kang ginawa. Kung natuto na po tayo, tapos na. Amen? Tama na. Move on na. Ano pang mangyayari? Nagawa mo na. Sisisihin mo pa yung sarili mo. Pinakamahalaga, natuto tayo. Sino bang perfect? Mamaya nyo na isip-isipin, kapatid. Yung iba, mamaya na. Magkaroon tayo ng build group mamaya. Tapusin na kagad natin to. Next, Isaiah 43 verse 18 to 19. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Kahit ang mga Israelites nakagawa ng mga grave ng mga pagkakamali, alam nyo, inutusan sila ng Diyos, wag nyo nang balik-balikan yan. Mga kasalanan nyo, wag nyo nang balikan yan. Past failures, wag nyo nang balikan yan. Bakit? Because our God is endless. Alam nyo, ang Diyos, hindi nyo siya kayang sukatin. Ang talino ng Diyos, hindi natin kayang sukatin. Ang lawak ng pag-ibig ng Diyos, hindi natin kayang sukatin. Because our God is endless. Amen? Pwede bang sabihin natin yan, kapatid? God is endless. Make it personal sa katabi mo na hindi mo kanina pa pinapansin. Sabi mo, your God is endless. Paano ba ito nagtatranslate itong mga sinasabi nating make peace with others and self? You forgive others. Forgive others. Sabi niyo forgive. Malakas forgive. Yung hirap na hirap mag-forgive, sabi niyo forgive. Ang daing nahihirapan dito mag-forgive. Matthew 6 verse 14. Basa po tayo. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga pagkakasala, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ganyan po ang prinsipyo ng Bible. No? Kapag po tayo marunong magpatawad, papatawarin din tayo. Amen? Alam nyo, minsan tayo hindi makaranas ng forgiveness kasi tayo man
hindi tayo nagbubukas at nagbibigay, nagpapataw ng pagpapatawad. Pastor, hindi nyo kasi ako nauunawaan. Hindi kita nauunawaan talaga, pero ang Diyos nauunawaan ka. At ang Diyos ang nagsabi nito, hindi naman ako. Amen? Help yourself to forgive. Unti-unti. Ano pa? Remove bitterness. Remove. Ang bitterness po, pinapadumi niya yung puso natin. Yung may nakagawa sa inyong mali. Tapos, lifetime na nandun yun, hindi mo nare-release. Lifetime. Sa tingin nyo, kalooban ng Lord na bitter ka? May boyfriend kang sinaktan nung 1972 pa? Mama nati. Mama nati pa naman, nagkwento talagang on fire. Alam mo ba, pastor, yan si Raul. 1972 yan, sinaktan ako niya. Kailan po ba yan, ma? 60. Mama, wala pang SM nun. Remove bitterness. Remove. Tanggalin nyo yan. Alam nyo, this is the truth about the ministry. Say yes if you will agree. Yung mga tinatago nating mga bitterness, yan yung humihila sa ating pababa. Kung bakit hindi tayo nag-grow, nagfo-flourish, nagkakaroon ng breakthrough. Many people are asking for promotion and breakthrough, pero hindi nila nakukuha kasi may mga nakatago. Pero pag yan, purely, authentically, ginawa mo, pinalinis mo puso mo, you will see how God moves. Bakit po? Hindi kasi pwedeng i-fake si Lord. Hindi natin siya pwedeng lokohin. Sa harapan ng tao, pwede nating sabihin to, pero alam ng Diyos kung ano yung totoo. Amen? Remove bitterness. 3 tao, sabi mo, remove bitterness. Lastly, matatapos na tayo. Make other people happy. Gusto nyo talagang maging masaya? Pwede nyo bang basahin yan, mga kapatid? Question, and I want you to answer yes or no. May napasaya ka na ba ngayong linggo? Pangalawang question, may papasayahin ka ba ngayong linggo? Sana by now, na-realize nyo na po ito. Kapatid, tingin kayo lahat sa akin. Malapit pa lang tayong matapos. Pero I want us to internalize on this because this last part is so important and I don't want you to miss it. Ba't umi-English ako, Doc Diana? Kasi may nakita po akong isang meron po akong memories, may nag-memory sa akin. Si Pastor Marlon po kasi dati, pinag-preach ako sa English service ng Manila. Tapos nakita ko yung preaching ko doon. Sabi ko, galing ko pala dati mag-English. Anong nangyari sa akin ngayon? Biro lang, galing pa rin. Ayun sa'yo, Pastor, galing mo mangaral, yabang mo lang eh. Kapatid, pag may natutulungan at napapasaya ka, may tutulong at magpapasaya din sa'yo. Palakpakan natin. Totoo yan. Totoo yan. Ang taong bati ng bati, makita mo siya rito, babatiin ka. Kahit sandalin yan, may battery ng bati. Tatanungin pa, congressman ka ba? Pag tumakbo yan ng kagawad, panalo yan, landslide. Tandaan niyo yan. Kaya, wag magpalungkot. Huwag ka magpapalungkot. Bakit? Papalungkotin ka din. Wag magpahirap. Bakit? Papahirapan ka din. Wag manira. Kasi,
sisirain ka din. Huwag manakit ng damdamin kasi sasaktan ka din. Pastor, biblical ba yan sinasabi mo? Galatians 6 verse 7. Kayo lang po ang malakas na bumasa. Go! Naku, tayo pala lahat umaani at araw-araw po tayo ay nagtatanim. Tandaan nyo yan. Araw-araw nagtatanim kayo. Joanna, Kurt, pag nagpunta kayo niyang New Zealand bukas, you don't just represent your family. You represent God because you are Christians and you belong to God. Narinig ko dyan sa bansa na yan, marami daw masungit. Baka makipagsungitan din kayo. Iba yung lingwahe dyan. Talo kayo. Magpakabait na lang kayo. Ibig sabihin, every day, we sow seeds. So what are the seeds that you want to sow tomorrow? Today? Galit ba yan? Kaya may mga church, ang sarap-sarap puntahan because that church is full of love kasi taniman ng pagmamahal. Ang sarap-sarap dun sa church na yun. Amen? Pagpapasok ka, pakiramdam mo, importante ka kasi nagtatanim ng importance to people. Hindi nagsisiraan, hindi nag-aaway-away. By the way, sasabihin ko sa inyo, church, if you belong to one body, ituring mo siyang kakampi. Kasi sa labas, marami na tayong kalaban. Sa labas, hindi naman tayo lahat nire-respeto. Pero dito, nare-respeto ka, ituring mo siyang kakampi, pamilya mo. Amen? O kaya yung katabi mo, sabi mo, mahal kita. Alam niyo, iba awkward na awkward. Sabihin mo na, kapatid. Matthew 7 verse 12. Basa po tayo. Go! Therefore, whatever you want to do for others, do also. Ganda po, no? So kung ano daw yung gusto mong gawin sa'yo, ganon din yung gusto mong gawin. Ganon din yung gawin mo sa iba. Matthew 25:35 to 41. At nang nauhaw ako, ay pinainom nyo. Nang naging dayuhan ako, ay pinatuloy nyo ako sa iyong tahanan. At nang wala akong maisuot, ay binihisan nyo. Nang may sakit ako, ay inalagaan nyo. At nang nasa kulungan ako, ay binisita nyo. Verse 37, sasagot ang matuwid. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nauhaw at aming pinainom? Kailan namin kayo nakitang naging dayuhan at aming pinatuloy? O walang maisuot at aming binihisan? Kailan namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at aming binisita? At sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa nyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin nyo itong ginawa sa akin. Gusto nyong gawan ng maganda, Diyos, hindi nyo naman siya nakikita, gawan nyo ang mga taong nasa paligid nyo. Dahil yan ay anak ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Matatapos na tayo, truths about joy. Iba ang saya ng dulot ng pagtulong. Mas masaya ang tumutulong kesa tinutulungan. Agree ba kayo doon? Mas masaya ang nagbibigay kaysa binibigyan. Kaya sabi sa Bible, it is blessed to give than to receive. Ang mga taong may misyon na umaalalay sa iba, di sila nauubusan. May makikita kayong mga tao, they keep on supporting people. Bakit hindi naman sila din nauubusan? Kasi ang Diyos ang nagbabalik sa kanila. Amen? At kahit kailan, kapatid, wag nyo nang pag-isipan na, nako, nagbibigay lang ako, hindi naman ako tumatanggap, kapatid, kaya ka nga nagbigay kasi ikaw yung unang nakatanggap. Hindi man ibalik ng tao, may Diyos na marunong magbalik sa'yo. Amen? Sa tingin nyo, hindi matalino Diyos? Alam niya kung sino mga pipiliin niya. Alam niya. Aba, ito bukas na puso. Dito ko ilalagak lahat ng tubig ko. Ito, saradong-sarado. Naku,
Natututo po ba tayo? Be generous if you want God to be generous to you. After all, kaya ka nakapagbigay dahil una ka rin lang ding binigyan. Amen? Sa mga tinutulungan, ugaliin din natin yung ginagawa ni Pablo. Biblical po, pastor, no? Si Pablo, sinusulatan niya yung church at pinagpapasalamatan niya kasi tinutulungan siya. I thank God every time I remember you. Philippians 1 verse 3. Hindi ko po iisa-isahin, pero alam nyo, sa church na ito, pareho kami ni pastor. Meron kaming mga sinusulatan weekly. Weekly. Para magpasalamat. Hindi na natin sasabihin ng pangalan, pero may mga extraordinary, generous people na nakapaligid dito. Grabe. Kahit hindi mo turuan, ganun na talaga sila. Yun yung gift nila. Salamat sa inyo kung sino man kayo. Alam nyo kung kayo yung tinutulong ko. Kayo yung mga modern Timothy and Silas. Kayo modern Luke, modern PB, Priscilla, Aquila, Onesiphorus, Epaphroditus, Jason, Gaius, Tertius, Apollos, mga taong sinuportahan ng mga tao ng Diyos. Pagpalaing kayo ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mga nanay, tatay, dito tayo magtatapos. This week, hanap tayo ng matutulungan natin. Hanap tayo ng papasahin natin. Hindi tayo yung laging humahanap ng ikakasaya natin. Tayo naman. Amen? Katabi mo, sabi mo, tayo naman. Yan yung ating mga mission. Kasi tapos na to eh. Tapos na tong month na to. Iba na yung pag-uusapan natin next month. Pero sana ma-translate natin sa buhay natin. So, Oplan, tawagin natin siyang Oplan Saya. Sabi mo sa katabi mo, sabi mo, join ka sa Oplan Saya. Hindi na ikaw yung hihingi ng tulong, ikaw naman yung tutulong. Hindi na ikaw yung hihingi ng suporta, ikaw naman ang susuporta. Kung ganon yung isip natin, lahat ang sarap mabuhay. Kung lahat may ganon ang isip. Amen? Tayo tayo lahat, palakpakan po natin ang Diyos. Yung dire-diretsong palakpak sa Panginoon. Come on, habang sumisigaw tayo ng Hallelujah! Can we shout, praise the Lord! Amen! Thank you, Jesus. Awit lang tayo ng isa, tapos mananalangin tayo. Shout to the Lord. Thank you, God. Hallelujah. Seek the Lord. Ngayong pong oras na to, tayo ay magpapasiyasat sa Panginoon. Bigyan natin ng halaga ang mensahe, ang presensya ng Diyos. Let's all worship God. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I long to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord. Taas niyo po yung dalawa niyong kamay. Worship God. Surrender everything to the Lord. Worship Him. Worship Him. Come on. Majesty, praise to the kings. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your reign. I sing for joy at the words of your hand. Forever, forever I love you. Forever I
nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord! Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power! Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your reign. I sing for joy at the words of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Taas po natin yung ating kamay. Lord, pagpalain niyo po ang bawat nakataas ng kamay as part of their surrender to you. I pray that you open the gates of heaven, floodgates of heaven. Pour out your joy. Pour out your anointing, your blessing upon them, upon their families. Panginoon, bawat isa, nakikita niyo ang puso at pupunuin niyo sila ng kapayapaan na hindi nila lubos maunawaan. Kayo po ang maghari, mangusap, at magpala sa bawat isa. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ng tuloy-tuloy ang Diyos. At bago kayo umupo, 3 tao, sabihin mo, pinagpala ka na ng Diyos. I was walking through the shadows, feeling all alone, carrying a heavy burden, trying on my own. Then your light came shining, broke the darkest night. Now my heart is dancing in your endless light. You lifted me up, you opened my eyes, filled my soul with hope and new life. Come on! Thank God I'm free, free indeed. No more chains are holding me. I can sing, I can shout, let the whole world see. Thank God, thank God. I am free. With joy in my heart and a song to sing, your amazing grace means everything. Forever I'll praise your victory. Thank God, I am free. Every fear that bound me has been washed away. Now I'm walking boldly in your love each day. Mercy wrote my story. Oh, grace became my song. In your faithful presence, I know where I belong. You lifted me up. You opened my eyes. Come on. Filled my soul with hope and new life. So, ang pili ko ngayon ay sobrang kaligayahan dahil sa wakas po, yung dating buhay ko, ngayon ay bagong buhay na kasama ko ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, at saka masaya ako kasi kasama ko rin ang ang pamilya ko sa araw na ito. Kaya Lord, nagpapasalamat ako. Naging na ako ngayon sa iyo. Isa na ako sa iyong mga tupa, Panginoon. Enlightened and I felt na may new journey na tatahakin with Christ. Syempre, inuuna po, kinakabahan po talaga ako kasi hindi ko po talaga ma-explain yung feeling ko. Basta ang nararamdaman ko po is sobrang kaba. Then, nung tinanong na po ako ni Pastor na kung bakit ko po gusto magpa-baptize, ayun po, yung sagot ko po is I want to accept and follow Him. Syempre po, sa buhay ko is
Syempre marami po akong nagawang kasalanan. Yan. Tapos gusto ko pong ma-cleanse po yun lahat and gusto ko pong ma-accept si Jesus sa life ko and to start a new life din po. And gusto ko din po talagang magkaroon ng personal relationship sa Kanya. And ayun po, yung pag-ahon ko po, na-feel ko po yung presence niya, na sinamahan niya po ako, na sinabi niya po na eto na yun, na eto na yung bagong ikaw, ganyan, na ayun po, kailangan ko pong hindi na po bumalik sa dating ako. I feel renewed and heard. Kasi tulad din naman ng sinabi ko kay Pastor kanina nung tinanong niya ako, bakit ako nagpabaptize? So I have my reasons naman na I want to offer my life to Him na siya na magdadrive ng ng life ko. And you know, parang actually hindi ko nga alam kung mystery ba yun kasi yung mga words na ginamit ni Pastor is the words that I usually hold on to lagi, yung lean into yung line na yun nakalimutan ko. Lean not into your understandings, own understanding. So sobrang love ko yung quote na yun kasi lagi ko siyang every time na nababasa ko siya, tinatamaan talaga ako and sumasakto sa mga problems ko, mga ganun. And saktong tumugtog yung song na Lord, I offer my life to. Favorite ko yung kantang yun. So it's parang after ako narinig ni Lord kasi all the signs were there and I feel renewed and refreshed and it's such an amazing experience. Forever I'll praise
free in you. Thank God I am free, free indeed. No more chains are holding me. I can sing, I can shout, let the whole world see. Thank God, thank God, thank God I am free. With joy in my heart and a song to sing. Your amazing grace means everything. Hey, forever and ever, I'll lift your name. Thank God, I am free. Thank God, I am free. Forever free in you.